Good morning, Plant Kids! This is Plant Tatay at ang pag-uusapan natin po ngayon ay usapang isda. Okay, usapang aquarium po tayo ngayon, kaya samahan niyo po ako sa episode na ito. Ayan, na po tayo sa ating refilling stage ng ating aquarium. Naayos ko na yung mga nasira, yung mga setup, pinaka-setup. Andyan na lahat yan. Yung lalagyan ng ilaw sa taas, na pwede rin pagkabitan ng mga halaman if ever. Andyan na lahat. So ngayon unti-unti tayo nagpupuno ng tubig kasi gusto kong malaman kung may leaks ba, working ba lahat ng paano ba gumagana ito bago tayo magbibili ng mga ng mga isda o ng kahit ano pang gamit para dito sa tank na ito. Okay? Okay, so sisimulan po natin dito sa area na ito, no? So kagabi or kahapon, sinimulan ko na po. Actually, ang gagawin ko lang po sa inyo, papakita ko lang po sa inyo yung mga before and after natin, no? So before, ang itsura po nito ay nandun yung itong aquarium to nasa ilalim. Tapos itong aquarium na po ito ng hamster ay nasa ibabaw. Okay. So since hindi naman po ilaw ito at saka pwede ko po itong protektahan, ilalagay ko na po ito sa ilalim. At ayan nga po, yung aquarium ko po ay nilagay ko na sa ibabaw. Recently naka-purchase po tayo ng ito ng anong tawag dito? Ilaw, LED light na napakaliwanag, na magiging maganda siya or ideal siya for planted tanks. Kaya po inilagay ko na po siya sa ibabaw kasi nakasabit po yan na mataas doon yun. So kaya nilagay ko na siya sa ibabaw para yung plants na ilalagay ko sa tank na ito ay mag-thrive. Actually, kaya ako na-inspire kasi itong plant na ito na nakikita nyo yan, galing lang po yan sa 3 stalks na nandun sa likod. Lahat yan nandun sa likod kasi ginawa ko, inano ko talaga to nilinis ko yung buong tank pati lupa. So kahapon medyo malabo pa yan. Actually ngayon medyo malabo pa yan pero lilinaw pa yan. At saka ito, sinusubukan ko pang linisin pa ulit yung ang tawag dito, yung salamin. Hindi pa nakakabili ng panglinis. Ito, ganito yung panlinis niya ito, yung ganito. Mapurol na to kumbaga. Kaya kailangan bumili ako ng bago. Okay. So yun nga, I was inspired kasi nga yung ilaw I think is doing good is going to do good sa mga halaman. And I plan to do multiple plants pa dyan. Ito nga ibang halaman nakahango. So pag nag-thrive yan, mas maganda mangyayari. Iba-ibang klaseng halaman yan. So makikita nyo, ang daming babies nung ating mollies, kasi ito ay molly tank ko, molly and platy tank. Okay, so yan po yung isa sa mga tank. Okay, papakita ko sa inyo yung apat pa na tank na ayusin natin. Actually simultaneous ko silang ayusin kasi magpapalit-palit sila ng laman. Okay, so ito yung una. Ang pangalawa ay ito. Pero ito hindi ko pa alam ang gagawin ko sa kanya, pero yan po yung aking cichlid tank. Eventually makikita niyo po yung aking gagawin dyan, pero ihuli ko yan kasi nakaharang pa tong hamster tank ko. Ang next ko pong aayusin ay itong tank na ito. Okay, so ito po ay ang aking originally, ito po yung aking glow tetra tank with yung mga iba-ibang klaseng ang tawag dyan, Corydoras, at saka mga ito, gurami.
Ang problema ko, yun nga, yung mga glow tetra, nauubos siya. So, I decided na maging angelfish tank to. I-retain pa rin natin yung mga gurami dyan, no? At saka yung mga, kung ano man yung natitirang glow tetra, at saka yung mga koridora. Pero, gusto ko siya maging, planted tank din. Kasi originally ito yung planted tank ko talaga na maganda. Ang problema ko, ayun, tingnan nyo. Naggaganyan, maraming ngayon, algae. So, kaya bumili po ako ng pleco. May pleco na dyan ngayon. Mga baby pleco, ayun o. Ayan. Para siya. Maglinis ng mga algae sana. Ayan. So, i-improve ko rin yung tank na yan. Okay? Ito ang tank number 4. Ito po yung nag-inspire sa akin na bumili ng ilaw. Kasi, nung nabili ko tong setup na ito, supposedly, ang gagawin ko dyan ay salted tank, salt water tank. Pero, ito nga, kasi nga, wala pa tayong pambili ng salt water na gamit, katulad ng, kasi ang mahal ang salt water na tubig mismo eh. Tapos yung mga isda, halaman, and then I'm planning nga may coral, ganyan, soft, live rocks, ganon. Kaso mahal pa siya. So sabi ko, sige, para hindi sayang yung nakatenga, lalagyan ko muna ng mga gapis. So nilagyan ko ng gapis to originally para hindi siya grow ng kitikite. Tapos, sabi ko, meron nga pala akong mga pinopropa na mga water plant or aqua plants, aquatic plants sa labas. So, tinignan ko kung okay sila. Okay sila, ayun sila. Ayun yung isa, ito yung isa, ayan yung. Ito galing to dun sa cichlid tank ko, nakakalbo. Kasi nga kinakain nila. So, inilipat ko na dito muna. Tapos ito, gapi grass yata ito. Na nakatanim yan nakatanim. So pati yung paso, inilagay ko muna dyan. Sabi ko subukan ko kasi nga titingnan ko sa ilaw. Sabi ko, okay siya. Nagtatribe siya. So, yun yung nag-inspire sa akin na, okay, wait. Pwede pala tayong magpaso muna hanggang ma-acclimate siya dun sa tubig or dun sa tank ngayon. Tapos, at saka ako aalisin sa paso at saka ako sa sand or sa media na nandun sa tank na yon. So, yun ang plano kong gawin dito. So, pagka may buhangin na dito, yun yung plano ko ilagay dito. And then, you can see, meron na rin akong above the water plants. Okay, dalawang klase yan. Ito si kalimutan ko pangalan ito. Ano nga pangalan nito? Philodendron to. Tapos ito si nakalimutan ko lahat. Horsehead yata ito eh. Hindi. Nakalimutan ko. Pero dalawang klase yan. Anyway, so, yung mga ugat niyan ay sa ilalim. Diba? So, nakuha ko naman yung estilo na yan kay MD Fish Tank na base sa Australia na vlogger din, no? So, saan subukan ko kaya? Yan, mukhang okay naman siya kasi katulad nito, ito yung unang halaman na nilagay ko. Na yan dyan. Magwa 1 month na halos. Oo. Tapos, ito yung pinakabago. Siguro pa nga 1 week pa lang ito o 2 weeks. Pero yon past 2 weeks na yon. So, okay naman sila. Hindi na nilaw. Walang nanilaw na dahon. At the same time, mukhang masaya sila. Kasi nga, syempre, may nutrients from the domain ng mga isda. At saka sumubok din ako ng isang kasi ito enjoy photos to na naka waterproof pa na above water yung ugat lang yun. Nakita ko naka okay na yung ugat niya. Sabi ko subukan ko yung i-submerge kasi nga may may malakas yung ilaw. Mukhang okay naman siya. Magdadalawang linggo na siya dyan. Hindi siya nanilaw, hindi nakalbo, hindi nalusaw. So, pwede siya. Pwede siyang pwede rin pala siyang submerged aquatic plant. Ayan. Kasi ito pa yung isa ko.
na sana mag-thrive. Ayan. Yung mga halaman na yan. Parang water lily yan eh. Nung nilipat ko dyan, medyo lumiit. Dati malalaki na siya nung nandun siya sa labas. Tingnan natin kung ano magiging ano niya dyan. Okay? And then lastly, itong aking semi-giant size monster tank. Kasi dito naman, ang plano ko is tanggalin na yung mga kahoy at saka yung buhangin, babawasan ko ng todo or ano. Kasi yung buhangin to, yun yung gagamitin ko dun sa sa isang tangke. Tapos yung mga kahoy, doon naman sa kabilang tangke, pang siklid. So ito, parang magiging free tank. Kasi nga, para rin makalangoy sila ng more space for them. More space for them. So pati yung bato, tatanggalin na natin. Okay? So hindi ko lang alam kung tatanggalin ko ng buo yung buhangin. Kasi yung catfish na yun, mahilig magbungkal. So mas maganda para sa kanya yung may buhangin pa rin. Pero tingnan natin, pero isa to sa mga, kumaga magbabago yung itsura. Ayun, so, papakita ko na lang sa inyo, after nito, ang mga itsura niya, pag natapos ko na po siya. Okay, so hindi ko na papakita sa inyo paano ko gagawin kasi ang komplikado, ang dami kong gagawin talaga. Okay, so we'll see you!